Pag-usapan ang mainit na issue tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Makakausap natin live via Zoom si Dr. Sherwin Ona. Siya po ang Associate Professor and Security Analyst ng De La Salle University. Magandang gabi po, Dr. Ona. Magandang gabi, Nina at Jack. Maraming salamat muli sa inyong imbitasyon. Dr. Ona, una po sa lahat, ano po ang reaksyon ninyo dito sa umano'y listahan sa likod ng destabilization plot ni Mon Tulfo? Unang-una, no, matagal na rin nating narinig itong mga ugong-ugong na to at hindi naman to idinideny ng ating gobyerno na merong rumblings, no, sa loob ng armed forces, particularly in the ranks of the retirees. Matagal na rin napapag-usapan ito. Although yun nga, narinig natin sa ating pamahalaan na ito ay kumbaga negligible. Although bine-verify pa nila yung veracity nito, pero lumabas na rin aside from the DILG, no, nagpahayag na rin ang National Security Council at ang armed forces na kumbaga very negligible ang threat na to sa atin. Pero Dr. Ona, no, ang sinasabi, wala dapat ikabahala ang publiko. Pero anong point na dapat seryosohin naman to ng pamahalaan? Tingin nyo, dapat seryosohin nila yung mga info na nakukuha? Ako absolutely agree with that point. Dapat seryosohin maski na gaanong kalaki o kalihit ang banta. Dahil una-una, hindi naman ngayon lang nangyari ito, matagal na ito. In fact, sinasakyan yung mga issues, yung mga issues na sa tingin nila pwedeng ibaling ang kalooban o ang opinyon ng ating mga mamamayan, paalis doon sa pagtitiwala, o pahinain ng pagtitiwala sa ating pamahalaan. Sa tingin ko, dapat seryosohin ito. Paano siseryosohin? Tingnan yung mga taong nasa likod. Sino ba yung mga taong maiingay dyan at palaging na-identify sa ganitong klasing mga usapin o sa ganitong klasing pagkilos? Pangalawa, meron ba talagang kakayahan itong mga taong ito, para maging isang credible threat sa ating pamahalaan? Ito ba'y maliit na grupo lamang o ito ba yung mga nakikipag-alyado sa mga malalaking grupo upang palawakin ang kanilang impluwensya at ang kanilang kapangyarihan? Sa mga nakikinig po sa atin sa 630 sa DZMM, kasi nilabas nga natin itong mga pangalan. Nakita ko yung pangalan doon ni VP Sara, nandun si Chavit Singson, sabi ko nga kanina, nandun si Vic Rodriguez, at nandun din si Mayor Magalong. Okay, so sino po sa inyo ang parang medyo nakakagulat na napasama sa listahan na ito? Kasi yung iba parang usual suspects. Alam mong very critical. At yun, doon pa si Gerald Bantag na matagal nang hinahanap. Oo. Na may kaso yan. Pero yung si Mayor Magalong po ay nakasama sa listahan pero may nakalagay to be confirmed. Ano po ang take nyo dito? Yun nga, tama kanina. Same old itong mga pangalan na to. Hindi na ako nagulat nung nakita ko yung mga pangalan. At nagulat ako nung nakita ko yung pangalan ni Mayor Magalong. Naging prominent siya dahil nga dito sa mga investigasyon sa anomalya sa infrastructure. But meron ding mga reports na nagsasabi na siya ay ang kanyang loyalty ay nandun sa kabilang kampo. So sa akin palagay, dapat talaga ay bigyan pa to ng verifikasyon. At ayaw naman natin dapat masira yung pangalan ng mga taong wala namang kinalaman sa mga ganitong klaseng usapin. And to be fair, nag-deny na si Mayor Magalong. Sabi niya, it will just cause disunity at he's been serving the country. Kasi sundalo rin siya, kasi kasama rin siya, diba, sa mga generals or mga ex-generals. At si VP Sara also denied it, as well as Chavit Singson. Ito nga, sir, isa pa yung naman natin na may dalawang pagtitipon or kilos protesta na gagawin nga this week, yung sa INC, then sa katapusan ay yung trillion peso march. Ngayon, of course, malaki yung chance na pwedeng magamit yung dalawang kilos protesta na to bilang part ng destabilization. So, kayo, sir, anong tingin nyo? Pwede ba magamit yung mga pagtitipon na ito para i-forward nila yung kanilang plano? Well, pwedeng-pwede at ginagamit na. Nakita naman natin sa social media na maraming disinformation na nangyayari dito sa nagiging
kilos protesta at usapin tungkol sa korupsyon. Gagamitin ito ng mga tao na na may interes na pahinain at eventually pabaksakin ang gobyerno. Ngayon, kailangan mapagmatsyag ang mga tao rito, no? Lalong-lalo na dun sa mga taong may totoong intensyon, no, para ipaglaban yung mga karapatan at puksain itong korupsyon. Ito kasi gagamitin ito ng mga ganitong klasing mga intensyon, ano? At may dagdag ko lang, ang continuous monitoring kasi nito ay dapat din nakapwesto o nakaporma, no? Madaling malalaman nito, Nina at Jack, unang-una, saan ba nanggagaling yung resources? No? Oo nga po. Madali nating malalaman itong mga destabilization plots na to, yung money trail na tinatawag, no? Pangalawa, yung sinabi ko kanina, yung personalidad, no? Pangatlo, organisado ba ang mga ganitong paggalaw? No, makikita natin ngayon na may mga ibang sektor na di umano na nag-o-organize daw para sa rally sa November 16, pero ito yung mga pangalan na nandiyan sa listahan ni Montulfo, ni Mr. Montulfo. Yun nga po. Yun nga, yung isasakyan nila ito. Sasakyan nila itong mga paggalaw na ito para mabigyan ng legitimacy at credibility yung kanilang binabalak. Oo, yung sinasabi nyo nga, yung may ilang pangalan na nasa listahan na kasama sa nag-organize, allegedly nag-organize doon sa rally nga sa 16. Tama po yung sinasabi niyo. Tsaka maidagdag ko lang ulit, Jack, kasi yung destabilization na nakikita natin, usually yung disinformation, yung pagsali sa mga rally, although ito ay mga ehemplo ng destabilization, pero pwede rin mangyari, maging violente itong destabilization No, pwede ring magpunta ito sa mga acts of terrorism, Opo. Nakita natin ito nung nakaraang mga rally, na naging violente yung dito sa Menjola, Isipin mo na lang, kung itong mga taong ito na may maitim na binabalak Opo. ay isi-scale up nila yung ganitong mga violent movements at ipapakita na talagang destabilize tayo, isipin mo na lang kung ano magiging epekto niyan sa pagkalahatang pananaw sa Pilipinas. Okay. Sige na ko. Maraming salamat po, Dr. Sherwin Ona, sa laging pagtanggap po sa tawag namin dito sa Arangkada Balita. Sir, magandang gabi po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay kayo.